Life After Prison. By Silence You. Kabanata 12:21 hanggang 12:30. Hahaha. Dapat magkasama kayo. Makakatipid yan ng maraming gulo. Nagpatuloy si Severin na manatiling kalmado sa kabila ng pagharap sa pag-atake ng susunod na 5 malalakas na mandirigma. Nakita ni Leon na mukhang kinakabahan si Evelyn kaya lumapit ito at hinawakan ang kamay nito. Evelyn, huwag kang mag-alala. Siguradong patay na ang lalaking ito. Ngumiti ng mapait si Evelyn. Oo, maliban na lang kung level 9 Warrior King siya. Kung level 8 Warrior King lang siya, hindi siya makakaligtas sa pag-atake ng 3 level 8 Warrior King at 2 level 7 Warrior King. Ngumisi si Leon. Level 9 Warrior King. Iyan ay hindi isang bagay na madaling makamit ng sinuman. Maraming level 7 at level 8 Warrior King sa mundong ito ngunit iilan lang sa level 9 Warrior King. Narinig ko kahit na ang 4 Great War Heroes ay naging Warrior Emperors hindi pa nagtatagal. Ngunit may kakaiba. 4 sila at ang nakapagtataka kung saan nagtagumpay silang makalusot sa parehong oras ng sabay-sabay. Warrior Emperor. Nakaramdam ng selo si Evelyn nang marinig ang dalawang salita. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang isang Warrior Emperor pero alam kong ito na siguro ang pinakamalakas na tao sa mundong ito. Ang tanging Warrior Emperors na kilala ko ay the 3 Commanders at ngayon ang 4 Great War Gods. Gayunpaman, nakipagkamay si Leon. Hindi. Sa tingin ko hindi lang iyon. Maraming mandirigma sa mga miyembro ng hari na hindi mo alam. Tiyak, may mga Warrior Emperors sa kanila. Wala tayo sa bilog kaya hindi natin alam ang tungkol dito. Talaga. Kung gayon, malamang na minaliit ko ang kapangyarihang panlaban ng makamundong-mundong ito. Ngumiti ng mapait si Evelyn. Rose Petal Rain. Sa sandaling umatake ang mga elder gamit ang kanilang pinakamakapangyarihang pamamaraan, hindi nagpapigil si Severin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at inactivate ang Rose Petal Rain technique na maaaring umatake sa napakaraming tao. Ang diskarteng ito ay kakaiba at maganda. Ngunit ang mga talulot ng rosas ay nakakalat sa paligid. Nangangahulugan ba iyon na ang lakas ng pag-atake ay ipinamamahagi din sa mga talulot ng rosas? Nakakunot ang noo ni Evelyn habang pinagmamasdan ang magagandang talulot ng rosas sa langit. Ang diskarteng ito ay angkop na gamitin kapag ang umaatake ay gustong salakayin ang isang grupo ng mga tao. Ito ay isang napakabihirang diskarte at talagang alam niya ito. Matapos suriing mabuti ang sitwasyon, hindi inakala ni Leon na may pagkakataong manalo si Severin. Nasasabik na sabi niya. Kapag patay na ang batang ito, magiging akin na ang diskarteng ito. Matapos ang ilang pagsabog na tunog, unti-unting nawala ang ngiti ni Leon. Bilang kapalit, mukha siyang natatakot. Ang nakita nila ay isa-isang pinapatay ni Severin ang mga matatanda. Sunod-sunod na bumagsak ang mga matatanda mula sa langit at agad na namatay nang tumama sila sa lupa. Hindi. Hindi. Imposible ito. Imposible. Nakipagkamay si Leon habang nahihirapan siyang tanggapin. Walang ibang kinatatakutan sa lungsod na ito maliban sa mga taga Nine Draco Province Mansion. Ang Nine Dragon City Mansion ay isang napakalakas na mansyon at iyon ang dahilan kung bakit maaari siyang magpatuloy na mahalal bilang alkalde pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Kaya, talagang nabigla siya nang makitang ang lahat ng kanyang malalakas na mandirigma ay madaling napatay. Nang subukan ng Second Elder at Third Eckler na tumakas, hindi sila binigyan ni Severin ng pagkakataon na gawin iyon. Hahaha. Mr. Leon, sinabi ko na sa iyo na pagsisisihan mo ito. Ano sa tingin mo? Nagsisisi ka na ba ngayon? Matapos patayin ang lahat ng mga elder, lumapag si Severin sa harap ni na Leon at Evelyn. Napalunok si Leon at tumulo ang pawis sa kanyang noo. Mr. Severin, pasensya na. Talagang pasensya na. Hindi ko na uulitin. Nanlambot ang kanyang mga binti sa kanya. Lumuhad siya at humingi ng awa. Nawalan ng pag-asa si Evelyn nang makita iyon. Binigyan niya ng malamig na tingin si Leon at nginisyan. Lumuhad talaga ang isang mayor at humihingi ng awa sa kanyang kaaway. Kawawa naman. Hahaha. Pagkatapos nun, tumingin siya kay Severin at ngumisi. Brat, inaamin ko na talo ako sayo.
Walang alinlang ang tinapik niya ang kanyang noo para magpakamatay, tiningnan ni Severin ang kanyang katawan at napabuntong hininga. Ikaw ay isang mabuting anak ngunit kailangan mong maunawaan kung ano ang ginawa ng Night Sky Gang ay mali. Kaya kailangan kong patayin ang iyong ama. Mr. Severin, alam kong mali ang ginawa ko. Patawarin mo sana ako. Hinding-hindi ko na uulitin. Itong babaeng ito ay ginulo ako sa kanyang kagandahan at na-brainwash ako para tulungan siya. Patuloy na humihingi ng awa si Leon. Sa sandaling iyon, pinagsisihan niya ang lahat. Masyado mong gusto siya, hindi ba? Kung ganoon, dapat kang mamatay kasama niya. Ngumisi si Severin. Isang masamang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinipa niya si Leon gamit ang kanyang mga paa. Napasok si Leon ng isang subo ng dugo. Makalipas ang ilang beses na pagkibot ng kanyang katawan, hinugot niya ang kanyang huling hininga. Samantala, nakolekta na ni Sheila ang mga special ring mula sa mga taong pinatay ni Severin. Lumapit siya kay Severin at nakasimangot. Severin, naniniwala ako na siya ang mayor ng Nine Dragon City. Siya ay naninirahan sa parehong lungsod kasama ang gobernador ng lalawigan. Siguro sobrang malapit silang dalawa. Sa tingin mo ba magagalit ang province governor na pinatay mo ang mayor nang walang pakialam sa nararamdaman niya? Ngumiti ng mahina si Severin. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ito. Sa tingin ko ang gobernador ng lalawigan ay hindi isang hanggal na tao. Gaano man siya kalungkot, hindi siya tanga para masaktan ang isang taong madaling pumatay ng 3 level 8 warrior king at 3 level 7 warrior king. Napaisip si Sheila at alam niyang tama si Severin. Tumanggo siya. Tama ka sa palagay ko, iyon ang pakinabang ng mataas na tagumpay. Tumingin sa kanya si Severin at sinabing, "Tara na, ipaubaya mo sa pamilya ng mayor ang mga bangkay nila." Pagkatapos nun, umalis na lang silang dalawa. Nang makuha ng mga tao mula sa Nine Dragon City Mansion ang balita, nagulat sila. Sila ang pinakamalakas na puwersa sa lungsod na ito maliban sa Province Mansion at County Mansion. Paano naging madaling napatay ng isang lalaki ang mayor at ang mga elder? Hihihi. Ang mga special ring na ito ay pag-aari ng malalakas na manlalaban mula sa Nine Dragon City Mansion. Sigurado akong magkakaroon sila ng maraming espiritual na halamang gamot. Mabuti kung may mga attainment technique din sa mga ring. Pagkatapos ay maibabalik natin sila at ibigay sa mga bulwagan. Tumakbo si Sheila na mukhang sabik na sabik. Marami siyang special na singsing sa kanyang mga kamay. Hindi alam ni Severin kung ano ang i-react nang makita niyang masayang kinukuha ni Sheila ang mga nakawan. Huwag kang mag-alala. Hinihiling din nila sa kanilang mga miyembro na maghanap ng maraming espiritual na halamang gamot para gawing alchemical pills. Naniniwala ako na ang Dracodeus Temple ang magiging pinakamatibay na organisasyon sa Dracodem. Bagamat hindi natin maikukumpara ang ating sarili sa malalaking sekta na iyon, walang sino man ang maaaring mangapi sa atin sa mundong ito. Habang nagkukwentuhan, nakarating sila sa isang restaurant. Hinimas ni Sheila ang tiyan niya at nahihiya siyang ngumiti. Severin, medyo nagugutom na ako. Bakit hindi tayo kumain ng tanghalian bago bumalik? Tumanggo si Severin. Oo naman. Pagkatapos ay pumasok na tayo. Malaking balita. Malaking balita. Samantala, ang mga bodyguard ni Leon ay nagmamadaling bumalik upang ipaalam sa mga asawa ni Leon ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Naglalaro ng poker ang mga asawa ni Leon. Mayroon siyang 4 na asawa at ang kanilang mga pangalan ay Macy, Edna, Kelsey, at Priya. Ang unang asawa, si Macy ay naluluji ngayon. Lalo siyang nairita sa hiyawan ng mga bodyguard. Ano sa impyerno ang nangyayari na kailangan mong sumigaw ng napakalakas? Anong mga kakilakilabot na bagay ang maaaring mangyari sa lungsod na ito? Nahuhulog na ba ang langit? Pinahiya mo ako. Mas mabuting huwag mong sabihin sa ibang tao na nagtatrabaho ka bilang mga bodyguard dito. Samantalang ang pangalawang asawa ni Lynn, si Edna ay kalmado at matatag. Napangiti siya. Gaano man kabilis ito, tapusin natin ang round na ito. Nagpalitan ng tingin ang 3 bodyguard at nagpasyang itikom muna ang kanilang mga bibig, maya-maya, natapos na rin sa wakas ng 4 na asawa ni Leon ang round na iyon.
Tanong ni Edna. Sige. Anong nangyari? Naglakas loob ang isa sa mga bodyguard at sinabing, Ma'am, ngayon lang po kami nakatanggap ng balita. Si Mr. Leon at ang mga elder ay pumunta sa Windington Square at may pumatay sa kanilang lahat. Patay na silang lahat. Ano? Laking gulat ng apat na batang asawa kaya lahat sila ay tumayo at inisip kung tama ba ang narinig nila. Sila ang pinakamalakas na puwersa sa lungsod na ito maliban sa Nine Draco Province Mansion. Pagkaraan ng ilang oras sa kubo, hinampas ni Edna ang mesa. Kalokohan. Ang lakas ng loob mong gumawa ng ganitong balita. Gusto mo bang mamatay? Hindi rin naniwala si Macy. Pinandilatan niya ang tatlong bodyguard at sinabing, Alam mo ba ang kahihinatnan ng iyong pagbibiro tungkol dito? Napangiti ng mapait ang isang matambok na bodyguard. Ma'am, wala kaming lakas ng loob na magbiro tungkol dito. Natuklasan ng mga Berg ang kanilang mga katawan at tinawag ang mayordomo. Papunta na ang mayordomo 6 na kasama ang mga tagapag-alaga upang kunin ang kanilang mga katawan. Matagal na. Sa tingin ko ay dapat na silang bumalik habang nagsasalita tayo. Hindi. Tapos na tayo. Kung patay na talaga si Leon, kailangan nilang muling maghalal ng bagong mayor. Magbabago ang mga bagay sa lungsod na ito. Umupo ulit si Macy sa upuan pero parang nawalan siya ng kaluluwa. Malabo ang mata niya, tanong ni Edna. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Ibig sabihin hindi na tayo pwedeng magpakitang gilas at maging bossy sa iba. Si Kelsey ang paboritong asawa ni Leon. Galit na hinampas niya ang mesa. Hindi. Wala akong pakialam kung patay na si Leon o hindi. Hindi ko ito mapapabayaan ng madali. Alam mo ba kung sino ang pumatay sa kanya? Ano ang sinabi ng province governor tungkol dito? Ibig kong sabihin ay, ang isang lalaking madaling pumatay sa mayor. Tiyak, may dapat gawin ang gobernador ng lalawigan tungkol dito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sa wakas ay nagsalita si Priya. Ang pumatay ba ay mula sa Nine Draco Province Mansion? Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataong magsalita ang matambok na bodyguard. Ma'am, nakakuha pa po kami ng karagdagang impormasyon mula sa ibang mga bodyguard. Kakabalik lang nila kanina para kunin ang kanilang mga gantimpala. Sinabi nila sa amin na hindi nag-iisa si Leon. May kasama siyang magandang babae, si Evelyn. Anak siya ni David Letterman, ang gang leader ng Night Sky Gang. Sa sumunod na ilang minuto, matiyagang nakinig ang mga asawa ni Leon sa mga bodyguard habang sinasabi nila sa kanila ang buong pangyayari. Ngumisi si Macy. Kaya lahat ng ito ay nangyari dahil sa isang babae. Alam namin na lagi siyang lumalabas para maghanap ng ibang babae pero lagi kaming nakapikit pagdating sa usaping ito. At ngayon patay na siya dahil sa ibang babae. Ma'am. Bumalik na ang mayordoma dala ang mga katawan. Biglang tumakbo ang isang maid at mamulong. Nakakatakot ang mukha ni Macy. Kumunat ang noo niya. Sige. Maari ka nang umalis. Doon kami kaagad. Pagkatapos noon, lumabas ang 4 na asawa upang salubungin ang mayordomo. Ma'am, ano po ang dapat nating gawin? Napatingin ang mayordoma sa mga katawan at napabuntong hininga. Siya ay ganap na walang alam. Napatingin si Macy sa mga katawan at kumunat ang noo. Bakit mo ibinalik dito ang bangkay ng babaeng ito? Hinding-hindi mamamatay si Leon kung hindi dahil sa babaeng ito. Siya ang dahilan kung bakit namatay si Leon. Nahiyang ngumiti ang mayordoma. Ma'am, kasama po ang mga katawan niya kaya binalik din po namin. Gayunpaman, inimbestigahan na po namin ang kabuuan. Ang binata na pumatay kay Mr. Leon ay tinatawag na Severin Foylet. May kasama siyang babae pero hindi namin alam ang pangalan niya. Naniniwala kami na wala siyang mataas na natamo. Pumunta ka at ayusin ang bangkay ng babaeng ito. Dalhin mo ang bangkay ng alkalde at ng mga elder sa province mansion kasama ko. Gusto kong makita kung ano ang sasabihin ng gobernador ng lalawigan tungkol dito. Hindi ito papakawalan ni Macy ng madali lalo na kapag ang kanyang pagdedesisyon ay apektado ng kanyang emosyon. Sa lalong madaling panahon, narating nila ang province mansion kasama ang mga bangkay at hiniling na makita ang gobernador ng lalawigan, si Peter Berg. Mr. Peter.
Kailangan mo kaming tulungan. Isang lalaki ang pumatay sa alkalde sa liwanag ng araw at sa ilalim ng iyong pagbabantay. Binaliwala ka niya at ang iyong autoridad. Mr. Province Governor, hinihiling ko sa iyo na itaguyod ang hustisya at parusahan ang taong iyon. Bilang unang asawa ni Leon, lumuhad si Macy at umiyak. Mabilis na sinundan siya ng 3 pang asawa. Mabilis na hiniling ni Peter na bumangon sila at umaliw. Ma'am, ngayon ko lang narinig ang tungkol dito. Pwede mo bang sabihin sa akin ang mga detalye? Walang kabiguan, mabilis na sinabi ng mga asawa ni Leon kay Peter ang kanilang nalaman ngunit iniwan nila ang tunay na dahilan kung bakit napagdesisyonan ni Leon na patayin si Severin dahil nahihiya silang ipaalam sa ibang tao na ibang babae ang nagpadama kay Leon sa bagay na iyon. Ang sabi lang nila Leon at David ay matalik na magkaibigan at gusto niyang maghiganti para kay David ngunit hindi niya inaasahan na papatayin siya. Ang Night Sky Gang. Wala silang magandang reputasyon. Nang malaman ni Peter ang nangyari, nagtanong siya. Bilang alkalde ng Nine Dragon City, paano niya matutulungan ang isang leader ng gang na maghiganti? Narinig ko na ang Night Sky Gang ay isang grupo ng mga hindi makatwirang magnanakaw at gumawa sila ng maraming kaaway. Ngunit, Mr. Peter, pinatay ng lalaki ang alkalde sa ilalim ng iyong relo. Kung nagpasya kang walang gawin tungkol dito, ano ang iniisip ng iba sa iyo? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Macy. Ikaw ang nag-promote kay Leon. Sa paglipas ng mga taon, binigyan ka namin ng napakaraming espiritual na halamang gamot. Kami. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Peter. Ngumiti siya ng mapait. Ma'am, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Alam mo naman kung gaano kami kalapit ni Leon. Galit na galit din ako may lumabas dito at pinatay si Leon. Tumigil siya saglit bago nagpatuloy. Ganon din kayong lahat. Hinayaan ninyong maapektuhan ng galit ninyo ang inyong paghuhusga at halatang gusto ninyong ipaghiganti ko si Leon. Pero isipin mo, may 3 level 8 warrior king si Leon. At lahat sila ay napatay din. Oo, mas malakas ang province mansion ko pero hindi naman masyado. Kahit na maghiganti ako, napakaliit ng pagkakataong mapatay ang pumatay. Sa oras na iyon, tumanggo ang Great Elder ng mansyon ng probinsya. Wala sa level 8 Warrior King ang nakatakas. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ang pumatay ay maaaring level 9 Warrior King. Kung totoo iyon, malapit sa walang tsansang manalo tayo, kahit na subukang patayin ng lahat ng nasa province mission ang pumatay. Hindi. Isang level 9 Warrior King. Nang marinig iyon ng asawa ni Leon, bigla silang nakaramdam ng takot dahil hindi sumagi sa isip nila na maaaring ganoon kalakas ang pumatay. Napaisip si Peter at sinabing, Second Elder, maaari ba kayong mag-login sa website ng Dracodem at tingnan ang pangalang ito, Severin Foylet, parang pamilyar sa akin. Tumanggo ang Second Elder at kinuha ang kanyang telepono para mag-login sa isang website para simulan ang pagsuri. Maya-maya, niligpit niya ang phone niya at nagmukhang solemn. Mr. Peter. Ayon sa website, si Severin Foylet ang gobernador ng South County. Na-appoint lang siya ilang buwan na ang nakakaraan. Gayunpaman, hindi siya kasing simple ng hitsura niya. Balita ko napakahusay niya at malapit siya sa gobernador ng lalawigan ng Skystream Province at Skydra Province. At saka, kaibigan din niya ang 4 Great War Gods. Nagulat si Peter. Mukhang mas malakas ang taong ito kaysa sa inaakala natin. Kung governor lang siya, hindi na mag-abala ang ibang big shots na mapanatili ang magandang relasyon sa kanya, lalo na ang 4 Great War Gods. Sila ay mapagmataas at hindi karaniwang nagmamalasakit sa ibang tao. Kung talagang magkaibigan sila ni Severin, ito ay lubos na nagpapatunay na si Severin ay isang napakalakas na tao. Nagpalitan ng tingin ang mga asawa ni Leon. Sa ngayon, alam na nila na hinding-hindi sila tutulungan ni Peter na maghiganti. Nakaramdam man ng kahihiyan si Peter, kaya lang niyang tiisin dahil alam niyang hindi niya kayang saktan si Severin. Ang sumunod na sinabi ni Peter ay nasa kanilang inaasahan. Sinabi niya, wala na tayong magagawa. Umalis ka na at pumunta para ayusin ang paglilibing kay Leon. Napabuntong hininga si Macy dahil alam niyang wala ng iba,
masasabi niyang hindi na magbabago ang isip ni Peter. Ang natitira na lang sa kanya ay ibalik ang katawan ni Leon at ng mga elder kasama sina Edna, Kelsey, at Priya. Pagkaalis nila, sinabi ng Great Elder, Mr. Peter, sa tingin mo ba naduduwag lang tayo kung wala tayong gagawin? Pinatay ng lalaking iyon ang mayor at ang kanyang mga elder. Pagtitinginan na tayo ng ibang tao. Tumanggo si Peter. Pagkatapos ng ilang maingat na pagsasaalang-alang, sinabi niya, bagamat matutulungan natin si Leon na maghiganti, may dapat pa rin tayong gawin. Pumunta at imbestigahan kung nasaan ang pumatay. Alamin kung saan siya nakatira. Kahit papaano, puntahan natin siya. Tumanggo ang Great Elder. Sa katunayan, iyon lang ang magagawa nila ngayon. Inabot sila ng 1 oras para malaman kung nasaan sina Severin at Sheila at kung saan sila tumutuloy. Nakatira sila sa Gallas Hall. Sumimangot si Peter at mukhang nabigla siya nang malaman iyon. Oo, hindi ba pambabaing bulwagan lamang ang Gallas Hall? Bakit siya nananatili doon? Nang marinig ko iyon, nagulat din ako. Nagtataka ako kung ano ang relasyon niya at ng Hallmaster. Ngumiti ng mapait ang Second Elder. Siya ang namamahala sa investigasyon. Narinig ko na ang Hallmaster ng Gallas Hall ay isang napakagandang babae. Hindi ko pa siya nakikita pero marami akong narinig tungkol sa kanya. Napaisip si Peter at sinabing, ang babaeng kasama ni Severin ay isang magandang babae din. Napakabata pero hindi mataas ang kanyang natamo. Sa tingin mo ba sa Gallas Hall siya tutuloy dahil hinahabol niya ang mga magagandang babae sa Gallas Hall? Humalaklak ang Great Elder. Malamang. Iyan ang karaniwan sa kabataan at talentadong lalaki ngayon. Tara na. Dahil alam nating nananatili siya doon, hindi tayo pwedeng umupo na lang dito at walang gagawin. Magsama kayo ng malalakas na manlalaban at maglabas ng palabas para makita ng publiko. Kahit papaano, kailangan nating ipaalam sa ibang puwersa na hindi tayo natatakot kay Severin. Sinabi ni Peter pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Samantala, bumalik sina Severin at Sheila sa kanilang villa sa Gallas Hall pagkatapos ng kanilang tanghalian. Hallmaster. Hallmaster. Nandito si Mr. Peter kasama ang maraming lalaki. Sa tingin mo ba naghahanap sila ng problema sa atin? Si Nancy at ang iba ay nakaupo sa sala. Bigla na lang maraming sumugod ang miyembro para magsumbong. Agad namang tumayo si Nancy. Anong nangyayari? Bakit nandito si Mr. Peter? Nagulat din ang mga elder. Malinaw, hindi kailangang magdala ni Peter ng napakaraming lalaki, kung narito siya para sa isang normal na pagbisita. Malamang, nandito siya para manggulo. Pinisil ni Nancy ang kanyang mga kilay. Ngunit wala tayong anumang pakikipag-ugnayan sa Province Mansion at hindi rin natin sila sinasaktan. Bakit kailangan nilang pumunta para maghanap sa atin ng problema? Kakabalik lang ni Elaine. Dumating siya na may dalang balita. Hallmaster, may malaking nangyari. Narinig kong pinatay ng isang lalaki ang mayor at ang kanyang 6 na elder. Napakalakas ng lalaki kaya madali niyang pinatay sila. Pagkaraang marinig iyon, agad na iniugnay ng Great Elder ang dalawang pangyayari. Oh my God! Napatay ang mayor at nandito ngayon ang gobernador ng probinsya. Pinatay lang ba ng supreme leader natin si mayor? Seryoso ang itsura ni Nancy. Mukhang tama iyon, sa tingin ko ang supreme leader ay ang tanging tao na maaaring pumatay sa alkalde at sa kanyang mga elder sa lungsod na ito. Ngumiti siya ng mapait. Ang galing niyang manggulo. 2 araw pa at babalik na siya sa Southlink City. Bakit niya pinatay si mayor? Itinuro ng Great Elder. Elaine, kunin mo na ang supreme leader. Kung nandito talaga ang gobernador ng probinsya na naghahanap ng gulo natin, siya lang ang makakaayos nito. Labis na gulat ang naramdaman ni Elaine. Hindi niya akalain na kaya ni Severin na magdulot ng ganoong kalaking gulo sa maikling panahon. Sige. Pupunta ako ngayon. Tumanggo si Elaine at kumari pa ng takbo palabas. Tiningnan ni Nancy ang mga elder at sinabing, pumunta kayo at tipunin ang mga miyembro. Kailangan nating tanggapin ang gobernador ng lalawigan. Maya-maya, lumabas si Nancy at ang iba para salubungin si Peter.
Ikaw ba si Nancy Zyke, ang hallmaster ng Gallus Hall? Naningkit ang mga mata ni Peter habang kalmadong sinulyapan si Nancy. Nabalitaan na niya kung gaano kagandang babae si Nancy at hindi siya binaygo ng kagandahan ni Nancy. Napakaganda niya na para bang isa siyang diwata mula sa isang kwento. Tumanggaw si Nancy at ikinulong ang kanyang mga kamay. Oo, ako si Nancy Zyke. Maaari ko bang malaman kung ano ang nagdadala sa iyo dito ngayon? Maswerte si Peter na malamig at mayabang nang tumingin siya kay Nancy. Bilang level 8 Warrior King, nasa peak state na siya at naghihintay na lang siya ng pagkakataon na gumawa ng breakthrough para maging level 9 Warrior King. Bago niya makita si Severin, hindi niya lulunukin ang pride niya. Nakangisi niyang sabi, "Hindi ako nandito para makita ka. Kunin mo si Severin Foylet. Pinatay niya ang mayor at narito ako para mag-imbestiga. Mr. Peter, hindi ko inaasahan na makikita kita dito ng ganoon kaga." Noon lang, naglalakad si Severin papunta doon kasama si Elaine. May ngiti siya sa mukha at mukhang mahinahon. "Mr. Severin, ikaw ang gobernador ng South County ng Skystream Province. Bakit ka pumunta dito at pinatay si Leon at ang iba pang mga tao? Hindi mo ba naisip na masyado kang lumalayo?" Humalaklak si Peter. Bilang gobernador ng probinsya, nakasanayan na niyang magsalita ng may paninindigan. Hinarap siya ni Severin at sinabing, "Wow, Mr. Peter, alam mo talaga na ako ay isang gobernador. Ngunit hindi iyon nagkakahalaga ng pagbanggit kung ihahambing ko sa iyo." Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy si Severin. "Pumunta ako dito para hanapin ang Gallus Hall. May negosyo ako sa kanila. Pinatay ko ang mayor dahil papatayin niya ako dahil sa pagpatay sa mga lider at miyembro ng gang ng Night Sky Gang. Ang Night Sky Gang ay isang tiwali at masamang gang. Nambubuli sila ng mga tao at nanghingi ng pera sa mga negosyo. Hindi ko akalain na nakalampas na ako sa pagtulong sa iyo na alisin ang mga taong iyon." Iniwan nitong tulala si Peter. Noong una, ang plano ni Peter ay takutin si Severin sa posisyon ng kanyang gobernador sa probinsya at hilingin kay Severin na humingi ng tawad sa kanya. Kahit papaano, madali niyang maipakita sa iba na may nagawa siya at iyon na ang katapusan ng kapahamakan. Ito ay para lamang sa isang palabas. Gayunpaman, nagulat siya na walang pakialam si Severin. Umabant siya at mamulong. "Hoy, kaibigan. Ako ang gobernador ng lalawigan. Maaari mo bang ipakita ang kaunting paggalang at isaalang-alang ng aking nararamdaman?" Itinaas ni Severin ang kanyang kilay at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit naroon si Peter. Ngumisi siya. "Oh, pasensya na, pasensya na. Sa palagay ko medyo lumayo ako at hindi isinasaalang-alang ang iyong nararamdaman." Pagkatapos noon, pinitik niya ang kanyang palad para kumuha ng pangatlong grado na low-rank alchemical pill. Ito ay isang third-grade low-rank alchemical pill. Mukhang matagal ka nang nasa peak stage ng level 8 Warrior King. Kainin mo ang tableta na ito at ginagarantiyahan kung maaari kang maging isang Warrior Emperor. Ito ang paraan ko para ipakita kung gaano ako humihingi ng paumanhin. Napabuntong hininga si Peter. Sa simula, si Severin lang ang gusto niyang humingi ng tawad sa kanya at wala nang iba pa. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya ni Severin ng pangatlong grado na low-rank na alchemical pill. Iyon ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na makakita ng isang third-grade low-rank alchemical pill. Sa sobrang gulat at excitement ay hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Matapos lumunok ng ilang beses, muli siyang nagkumpirma. "Sinasabi mo bang ibinibigay mo sa akin itong alchemical pill?" Kumunat ang noo ni Severin. "Oo. Hindi pa ba ako malinaw? Kung ayaw mo, pwede kong bawiin." Pagkatapos noon, nagkunwaring ibinalik ni Severin ang alchemical pill sa kanyang spatial ring. Mabilis na inagaw ni Peter ang alchemical pill at sinabing, "Sandali. Siyempre, natutuwa akong matanggap ang kayamanang ito." Habang nagsasalita siya, maingat niyang inimbak ang alchemical pill at natatakot na baka pagsisihan ni Severin ang pagbibigay nito sa kanya. Ang iba pang malalakas na mandirigma sa likod niya ay lumunok at naiinggit sa kanya. Third grade low-rank alchemical pill. Oh my God!
Napakaganda ng Supreme Leader. Mayroon talaga siyang third-grade low-rank alchemical peel. Ang mga Elder at Guardian ng Gallas Hall ay tuwang-tuwa at nasa sabik. Sa wakas, hindi na nila kailangan pang matakot sa kanilang kinabukasan ngayong si Severin na ang kanilang Supreme Leader. Sinira ni Mr. Severin ang Night Sky Gang at pinatay ang mga taong iyon para sa ikabubuti ng lungsod na ito. Sa palagay ko siya ay isang bayani sa paggawa niyan. Matapos itabi ni Peter ang alchemical peel, nakangiti siya ng husto. Napakalaking sorpresa na makatanggap ng alchemical peel nang ang plano niya ay pumunta rito at magpakita ng kaunti. Napangiti siya. Noon, masyadong mayabang si Leon. Sa tingin ko, karapat-dapat siya sa resultang ito. Nagpahayag na din ng paumanhin si Mr. Severin kaya hayaan mo na ang insidenteng ito na matapos na ngayon. Paalala ng Great Elder ng 9 Draco Province Mansion. Mr. Peter, bakit hindi tayo makipagkaibigan kay Mr. Severin? Siya ay isang matuwid na tao. Makabubuti na tulungan ang isa't isa sa hinaharap. Tulad ng paalala ng Great Elder kay Peter, mabilis siyang kumilos. Pagkatapos ng lahat, narinig lamang nila ang tungkol sa isang third-grade low-rank alchemist ngunit hindi nila nakita ng personal. Kung madaling mareregalo ni Severin sa isang tao ang isang third-grade na low-rank na alchemical peel, sinabi lang nito na ang kakayahan ni Severin sa alchemy ay bumuti. Malamang na si Severin mismo ay isang third-grade alchemist. Dapat na luma na ang impormasyon mula sa website dahil nakasaad dito na si Severin ay isang second-grade medium-rank alchemist. Tama. Mr. Severin, magpalitan tayo ng ating mga numero. Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin kung kailangan mo ng tulong ko. Mabilis na sabi ni Peter. Alam ni Severin na hindi magandang tanggihan ang pakikipagpalitan ng mga numero kay Peter dahil inilabas na ni Peter ang kanyang telepono kaya tumango siya at ibinigay kay Peter ang kanyang numero. Mr. Severin. Aalis na kami. Manatiling nakikipag-ugnayan tayo. Samantala, si Peter ay hindi na nagsasalita ng mayabang. Pagkatapos noon ay masayang umalis siya. Supreme Leader, napakamalihim mo. Mayroon ka talagang third-grade low-rank alchemical peel. Ikaw ba ang gumawa nito? Tanong ni Nancy na talagang wala ng tagalabas. Sa lahat ng nakatingin sa kanya, tumango siya. Oo, nagagawa ko ito ngunit hindi pa ako masyadong magaling dito kaya wala akong marami. Magsanay ng mabuti. Kailangan mong magkaroon ng mataas na kakayahan upang gumamit ng isang third-grade low-rank alchemical peel. Natuwa si Nancy at ang iba pa nang marinig iyon. Alam nilang ang third-grade low-rank alchemical peel ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto sa isang level 1 o 2 warrior emperor. Mr. Peter. Napakahusay nito. Sa wakas ay may pagkakataon ka ng makalusot sa third-grade low-rank alchemical peel na ito. Masaya ang lahat para kay Peter nang pauwi na sila. Tuwang-tuwa si Peter. Hahaha. Gusto ko lang maglagay ng palabas. Hindi ko inaasahan na matatanggap ko ito. Sobrang sulit nito. Tiyak na naging third-grade low-rank alchemist si Severin. Kung hindi, hindi ako naniniwalang ibibigay niya ito sa akin. Kami ay karaniwang estranghero sa isa't isa bago ngayon. Tumango ang Great Elder. Oo. Kung nakuha niya ito sa ibang lugar, tiyak na ililigtas niya ito para sa kanyang sarili. Iyon lang ang posibilidad na handa siyang ibigay ito sa ibang tao at iyon ay dahil mayroon siyang higit sa isa at ito ay isang kayamanan na madali niyang makukuha. Ibig sabihin, isa na siyang third-grade low-rank alchemist ngayon. Napaisip si Peter at sinabing, siguro isa na siyang third-grade medium-rank alchemist. Napansin kong napakaganda ng kalidad ng alchemical peel na ibinigay niya sa akin. Base sa kulay, masasabi kong ito ay isang superior quality. Biglang may naalala ang second elder at napabuntong hininga. Nagsimula siyang gumawa ng matapang na palagay. Mr. Peter, may naalala lang ako. Nakasaad sa website na si Severin at ang 4 Great War Gods ay napakalapit at madalas silang nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Kung ganoon nga, napakalaki ng posibilidad na may kinalaman si Severin sa pagtulong sa 4 Great War Gods na maging warrior emperors. Kaagad, naunawaan ni Peter ang sinasabi ng second elder.
Sinasabi mo ba kung bakit ang four Great War Gods ay maaaring maging warrior emperors ay dahil binigyan sila ni Severin ng alchemical pill bawat isa upang tulungan silang makalusot? Tumango ang second elder. Oo, sigurado ako na iyon ang nangyari. Ipinaliwanag niyan kung bakit nangyari ang pambihirang tagumpay ng four Great War Gods sa loob ng parehong gawain. Napakalaking pagkakataon lamang. Tumango ang lahat at sumang-ayon sa palagay ng second elder. Talagang makapangyarihang tao si Severin. Alalahanin mong mabuti. Huwag na huwag mong susubukang saktan ang taong ito. Kung may pagkakataon kang guluhin siya, gawin mo ang lahat para mapasaya siya. Nilinaw ito ni Peter sa mga elder at guardian. Samantala, bumalik sina Severin at Sheila sa tinutuluyan nilang villa. Nagsimula nang mag-training si Sheila saglit at medyo nakatagong pagbabago ang nangyari sa kanyang katawan. Mahirap pansinin at napakabilis din ang nangyari. Sa kabila nito, napansin ni Severin ang mga pagbabago. Sabi niya habang nakatayo si Sheila. Hindi masama. Sa wakas level 1 Profound Master ka na ngayon. Sa wakas ay nakapasok ka na sa mundo ng pagkamit at isa ka ng tunay na cultivator ngayon. Hindi alam ni Sheila kung dapat ba siyang umiiyak o matatawa ngayon. Wala talaga akong may tatago sa iyo. May surpresa sana ako sa iyo. Ngumiti ng mahina si Severin. Hindi mo may tatago iyon sa akin. Mas mataas ang aking naabot kaysa sa iyo. Mahirap itago ang mga pagbabagong nangyayari sa iyong katawan kapag ang iyong natamo ay may pambihirang tagumpay. Lalo na kapag lumipat ka sa ibang yugto. Ang enerhiya sa iyong katawan ay tataas ng husto. Dahil ang iyong katawan ay hindi sanay sa ganoong dami ng enerhiya, ang mga tao ay madaling sabihin kung ano ang iyong natamo nang hindi gumagamit ng anumang lihim na pamamaraan. Sinagot nito ang tanong ni Sheila. Nakikita ko, hihihi. Hindi masama, hindi masama. May natutunan ulit ako sa'yo. Naikuyong niya ang kamao niya at sinabing. Napakasarap sa pakiramdam kapag ang enerhiya sa iyong katawan ay tumaas ng husto. Isa lang akong Profound Master ngayon. Dapat mas gamaan ang pakiramdam kapag ako ay naging isang Warrior King. Huwag mag-alala. Sa iyong espesyal na konstitusyon, mas mabilis kang uunlad kaysa sa mga normal na tao. Ngumiti si Severin. Maghintay ka na lang ng 2 araw kapag nasanay ka na sa bagong yugtong ito. Gagawa ako ng first grade low rank alchemical pill para sa iyo at ang iyong pagkamit ay muling bubuti. Lumapit si Sheila at hinawakan ang braso ni Severin. Talaga. Maganda yan. Hihihi. Ang sarap talaga magkaroon ng asawang alchemist. Pagkatapos noon, may naalala siya. Naalala ko na sinabi mo sa akin na maghahanap si Mr. Woolrich ng isang kayamanan na maaaring makapagbigay sa mga tao na magkaroon ng pagkamit. Ngayong may natamong tagumpay na kami ni Dayan, hindi na namin kailangan ang kayamanan. Ngumiti si Severin. Mangyayari yon pag nahanap niya. Kaya ko rin ibigay kay Megan. Inggit na inggit siya sa inyong dalawa ngayon.